Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Ngayon po ay Tuesday, June 3, 2025. At kanina yung lingkod po ay umattend ng hearing. At sana tuwing hearing, ganun na lang ang sit up, mabilis. Kasi kapag tayo isinalang na makukulit po yung litigator, yung pong mga tawag nito, yung mga depensa, kapag makulit, ang tagal bago matapos ang isang hearing o isang kaso sa korte. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, kumusta po kayo? Yung pong kasama po natin sa Parañaque Net Radio, ganun din po yung kasama natin nung linggo, yung pong nagsipag-attend ng team building diyan po sa Matabungkay, Lian, Batangas. So, maraming salamat po sa inyo. Bagamat tayo po ay zero sponsor, pero dahil sa inyo, natuloy po ang ating diba? Ating banding. So magandang palatandaan yan. At ganun din po yung ating mga kababayan diyan po sa lalawigan ng Bicol Region. At ngayon po ay June na, tapos na yung mga piyesta sa mga barangay. At ang ating pinakahuling piyesta diyan sa malapit sa atin, diyan po sa Barangay Salugon. Regards ko po yung ating mga pinsanin diyan, yung pong ating mga classmates, dahil marami po tayong ka-classmates diyan. At ganun din po yung ating mga kasama sa diyan po sa lugar ng Rizal. Kumusta po kayo? At ganun din po yung mga kasama natin dito sa Camanaba area. And of course, dito sa Calabarzon, magandang gabi po sa inyo. So, kanina, pangalawang araw, doon sa ginagawang payout ng Oscar Care ng lungsod ng Parañaque, na yung pong ating mga senior citizen ay tumatanggap na po ng kanilang tinatawag na birthday casket na nagkakalaga ng 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, depende po sa inyong sa inyong edad. At alam nyo, sa totoo lang, sabi nga po ng butihing Congressman Edwin Olivares, na yung pong mga tinatawag na birthday casket, hindi po ito kalakihan. Ang importante, yung pagpapahalaga doon po sa atin mga lulo at lola na naging bahagi ng pag-unlad ng ating pamayanan, yung contribution nila nung sila po ay medyo malakas pa, at yung po ay bahagi ng respeto o paglingon doon po sa kanilang mga sabi nga, maliit o malaking nagawa mo sa bayan, ito po ay malaking bagay para sa pag-unlad ng komunidad, ng barangay, ng lokal, at ganun din po ng nasyonal na pamumuhay, o sabihin po natin national economy. Ganun din po sa peace and order at iba pa. Ang sabi ni Rico Arreglo, good PM, sir. See you tomorrow, 6 p.m. Aba, talagang itong si Rico, humataw na, no? At siya ay bahagi na ng inventory group sa usapin ng inventaryo sa ipinagbabawal na droga. Alam mo, sa totoo lang, katulad sa atin, itong pagpipirma natin, yung pakikipagtulungan natin sa ating mga kapulisan, yung
kahit anong oras tawagan ka, gabi, madaling araw, gigising ka para sa inventaryo nung ipinagbabawal na droga, yung mga nahuli na may kinalaman sa droga. Sana ito po ay mabigat na trabaho kung tutusin, ano? Pero hindi talaga, unlike, di ba, yung mga kagawad, halal yan ng taong bayan. Sila ay nanumpa sa kanilang tungkulin na gagawin nila ang mga dapat gawin para maayos, malinis ang kanilang nasasakupan. Pero malungkot, alam niyo po kung bakit? Dahil maraming mga kagawad na tila sila po ay nagtatago, sila po ay nagpapalusot, ayaw nilang magperma o maging witness sa inventaryo ng illegal na droga. So, ito naman po ay nasa batas. Republic Act 9165 o yung tinatawag na Dangerous Acts of 2013 or 2002, ganun. So, sana naman kami ay nakikipagtulungan katulad nitong si Rico Areglo. Nakaranas na may mga katanungan siya. Kaya lang, hindi ko na muna sinagot kasi kailangan maunawaan maigi kung ano po ba talaga ang procedure sa usapin ng pag-witness o pagtestigo sa inventaryo ng illegal na droga. May iba't-iba't uri pong huli yan. May patrolling, may buy-bust operation, may implementation ng tinatawag na search warrant, may tinatawag na PDEA operation. Marami pong iba't ibang uri ng klase yan. Kaya, pagdating sa korte, the line of questioning of that is different also. Kaya itong si Rico Areglo, bukas darating ka, mag-usap tayo. Okay, so doon po sa tagalunsod ng Parañaque, ganun din po sa ating mga kababayan sa buong bansa, sa even in sa malalayong lugar. In fairness, hindi po lahat ng mga senior citizen na ipinagkakaloob, yung benepisyo ng pinagkakaloob ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque, ay hindi po ito lahat na ibibigay ng ibang siyudad, ng isang munisipalidad at ng ibang lalawigan. Opo, kasi ito is created by local ordinances here in the city of Parañaque. So, kung atin pong hihimay-himayin, marami pong benepisyo na ang mga senior citizen sa atin lungsod. Sa totoo lang. Opo, so marami na. Kaya, yung pong mga senior citizen natin dito, ay hindi na talaga sila totally nasa bahay lang. Sila po ay nagiging aktibo pa rin na miyembro ng komunidad. Katulad po noong tinatawag na yung pong pagkakaroon na sila po entitled pa rin dahil pa rin po sa ordinansa na isinagawa dito sa lungsod ng Parañaque, na yung pong pwede pang mga senior citizen na magtrabaho doon po sa magagandang establishmento, sa mga kilalang establishmento o sa mga food chain o ano pa mga businesses dito sa lungsod na willing tumanggap ng mga senior citizen. So, ang ating pong mga lulo at lula ay binibigyan pa rin pagkakataon na sila po ay makapagtrabaho para maging, sabi nga po nila, kapag ang isang lulo at lola na walang pinagkakabalahan kundi umupo matulog, hindi masyado tumatagal. Samantalang iyong pong mga lulo at lola na every now and then, sila po ay nakikihalubilo, sila po ay nakikisama sa takbo ng panahon, sa takbo ng ating komunidad, sa exercise, sa usapin ng exercise, sila po ay muling lumalakas.
Di ba? May kilala nga po ako eh. Sa totoo lang. Yung pong ating mga kasama sa politika, sa politika, yung pong mahihilig sa usapin ng politika, yung pong ating mga kilala na lula, lolo, kapag may eleksyon, nagiging mabibilis po sila, masisigasig. Di ba? Yung aura nila na iiba. Pero pagkatapos naman ng eleksyon yan, pag makita mo, parang sila po ay malungkot, mahina. So, talagang depende rin po talaga doon sa hilig ng mga, sabihin natin mga bata o kaya nakakatanda, mas maganda po talaga na maging bahagi pa rin po sila ng ating komunidad. At ito pong si Janet Pasco, ay po, talaga naman si Janet, regards ko po kayo. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan para ma-approve natin, yung po kanina na nagbigayan ng kasgit, yan po sa Barangay Tambo, na kung saan humingi po tayo ng kaunting information dito po sa officer in charge na si Ma'am Linda Alcaraz, ipapakita po natin ang ating konting video clip sa nasabing departamento, ito pong OSCA ng lungsod ng Parañaque. Chairman Pakikasano. Ayan. Dito po kami sa Barangay Tambo kasi ito ang araw na nagbibigay ng birthday ng lungsod ng Parañaque sa pamamagitan ng ating pinag-iwanan. Tayo po ay mayroon 1,155 na beneficiaries na tatanggap ng birthday ng ating mga barangay. So, ang pangalaman sa ngayon ay maagang dumating, kaya at 8 o'clock na magsisimula na tayo. Mamaya naman po na aking lang pumunta kami sa Barangay Delgado. Sa Delgado po ay meron po tayo ng pinagtumulang na lang natin tatanggap ng birthday mula January to June 2025. At yun po naman ay ito ay binibigay po natin sa pagkagitan ng pamumuno ng ating mayor ay ganado nagubusin ng maaga dahil po ang pagbibigay ng pag-birthday sa ating mga senior citizens ay 2 beses po natin ginagawa sa loob ng isang taon. Yung po January at June po natin binibigay at yung po naman July to December ang binibigay sa December din. So yun po ang ating ngayon na programa para sa senior citizens sa buwan ng so maraming po salamat. More or less po, ilan po ang tatanggap sa kabuuan ng lungsod ng Parañaque na senior citizen? More or less, ang lungsod ng Parañaque sa tayo, ang mga dito dahil 55,000 OSCA, mga 48,000 po. Kasi yung po mga binibigay ng mas marami po. So more or less po, sa ngayon po, ang member po ng OSCA po ay 55,000 senior citizen. Pero sa kabuuan po, mahigit po tayo, kulang-kulang po tayo ng 100,000 na registrado o senior citizen. Yes ma'am, totoo po ba na ang nakakatanggap ng birthday cash gift ay depende po sa kanilang edad? Opo. Siguro po halimbawa, yung may edad ng 60 to 74, sila po ay tatanggap ng 1,000 pesos ng kanilang pag-birthday. At pagkapas po naman is another 1,000. So may kabuang 2,000 sa pag-birthday. At yun naman po na 74 to 85, sila po ay tatanggap ng 1,500 pa-birthday. At pag-Christmas is another 1,500. So ibig sabihin, meron silang 3,000. At yun naman 85 and above, sila ay tatanggap ng 3,000. 3,000 sa birthday at 3,000 sa Pasko plus pamasko na doon. Yan po ang programa na hindi talaga malilimot ng mga senior citizens sa kagandahang loob ng ating local government at sa pagmuno ng ating retiring Mayor Eric De Leon Olivares at ng ating Kuya Edwin De Leon Olivares. Panawagan po sa ating mga senior citizen na naghihintay
para doon sa schedule doon po sa kanilang barangay? Doon po sa ating mga senior citizen, kami po ay pupunta sa lahat po ng barangay. Umuuna lang po namin ang District 1 at susunod po ay District 2. Para po noon, mas madali po ang pagpunta namin sa bawat barangay. So, bukas po, nandiyan po kami sa La Huerta at saka Santo Niño at saka sa June 5 ay San Dionisio. So, kaya po, following week naman, doon po kami sa District 2. Yes ma'am, maraming salamat po. God bless. Thank you. Thank you po. Paranaque, Netrello, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netradio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netradio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Ayan, talagang
yung pong ating jingle, ano? At credit po yan sa ating kumpare na si Ramil Obrano. So, doon po sa video na si Ma'am Linda Alcantara, siya po ang officer in charge ng Office of Senior Citizen Affairs ng lungsod ng Parañaque, ay nagbigay ng kaunting mensahe hinggil po sa ating mga lulu at lula na makakatanggap po ng birthday cash gift. So, nagsimula po yan sa Baclaran, Vitales, kanina po sa Tambo at Barangay Dunggalo. Bukas naman po ay sa Santo Niño at La Huerta. Pagdating sa Huwebes, San Isidro, ay yung Dunggalo, San Dionisio, tapos San Isidro naman. At lipat naman po yan sa distrikto sa susunod na araw. Ang lungsod ng Parañaque po ay may 16 barangay. At ang pagkakaalam po natin na senior citizen dito sa lungsod ay napakarami yan. So more or less po yan, baka 40,000 mahigit po ang nakakatanggap nung tinatawag na senior cash gift. Okay, so inisyal lang po yan, ha. Okay, so so lilipat na po tayo dito sa mainit na usapin tungkol po dito sa pagkatalaga ng ating kasalukuyan na bagong-bago, preskong-presko na PNP chief na ito pong si General Amatorio. So, babasahin po natin yung pong editorial ng isang pampublikong pahayagan naman sa opinion. Ito, linisin ni Torre, dungis ng PNP. Yan po ang pamagat. Formal ngayong itinalaga ni President Ferdinand Marcos Jr. si Major General Nicolas Torre III na ika-31 hipi ng Philippine National Police sa seremonyang gagawin sa Campo Crame, Quezon City. Papalitan ni Torre si General Romel Marbel, nagretiro sa serbisyo. Sa kasaysayan ng PNP, si Torre ang pinakamabilis ang pag-akyat sa mataas na posisyon. Nagsimula ang lahat noong Setyembre 8, 2024 nang pangunahan niya ang paglusob sa Kingdom of Jesus Christ or KOJC compound na pinagtataguan ni Pastor Apollo Gibuloy. Narasto si Gibuloy at 5 iba pa na naharap sa qualified human trafficking at child abuse. Si Torre na noon ay Police Region 11 Director ay matapang na nagsabi na hindi sila aalis Ilang buwan nakaraan ang pag-aresto kay Gibuloy, itinalaga si Torre na hepe ng Criminal Investigation Detection Group or CIDG. Sa pagiging CIDG chief, naatang sa kamay ni Torre ang pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte noong Marso 11. Sa 2025 sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA, sa request ng International Criminal Court or ICC sa kasong crime against humanity dahil sa kampanya laban sa droga. Matagumpay na nadala sa The Hague, Netherlands ang dating presidente. Mahigit 2 buwan ang nakalipas mula nang maaresto si Duterte at tinalaga si Torre na PNP chief. Siya ang kauna-unahang PNP chief na nagtapos sa Philippine National Police Academy or PNPA.
pamumunuan ni Torre ang mahigit sa 228 na pulis sa buong bansa. Sa pag-upo niya bilang PNP chief, dito lubusang nasusubukan ang husay at galing niya. Hindi biro ang pamumuno sa mga pulis na ngayon ay nahaluan ng mga bugok marumi. Marami sa mga pulis ngayong luan ang sangkot sa masamang gawain. Protector ng droga syndicate, nag-recycle ng droga, leader ng kidnapping group, holdupper, gun runner at marami pang masasamang gawain na naging dahilan para maging marungis ang imahe ng PNP chief. Bagsak ang PNP sa paningin ng mamamayan, pinabagsak ng mga sariling miyembro. Nagawa ni Torre na naaresto ang mga impluensyadong tao. Maaresto rin kaya niya ang mga masasamang pulis? Kaya ba niyang linisin ang maruming PNP? Kapag nagawa niya ito, lilika siyang muli ng kasaysayan. Ito po ay opinion mula po sa ito po ay editorial mula po sa payagang opinion ngayon. So hango po ito doon ang binasa natin. So bago po tayo magpatuloy, regards po natin ito pong si Jermaine Policarpio. Regards ko po kayo dyan po sa lalawigan ng Cavite, especially dyan po sa GMA Cavite, kasama po itong si Sister Elsa Obispo, dyan po sa nabanggit na lugar. So, batay po rito sa editorial na ating nabasa, makikita po natin na sinasabi na si General Torre ay isa sa pinakamabilis na ina-promote sa ilang buwan lamang na dumaan upang mahawakan niya po yung tinatawag na PNP chief. So, sa dalawang performance na nabanggit, nang si Gibuloy ay arestuhin diyan po mismo sa kanyang teritoryo, nabatid po natin na almost 2 weeks ang tinagal bago nasukol ang dating evangelist na ito pong si Pastor Apollo Gibuloy. No question sa kanyang ginawa dahil legal naman po ito, may tinatawag na warrant of arrest at ito po ay utos ng batas na tinugunan lamang ni General Torre. Ang pinagkaiba nga lang po, talagang porsiguido, poso sa poso, determinasyon ang kanyang ginawa para mahuli ang nabanggit na personality. Mabigat po ang kanyang ginawa. Basahin po muna natin ang ni Rico Arreglo, PNP chief na ang simpleng rule of law hindi nasunod. Hindi ako takot hamunin siya patungkol sa sinasabi niya na pwedeng warrantless arrest. Yun ang sabi niya na hindi daw pwedeng warrantless arrest. Pwede ngang naitatago, naisasalvage nga. Yung pa kayang warrantless arrest na buhay na hindi pwedeng gawin. Kalokohan niya. So, ngayon, pangalawang napakabigat na performance na ginawa ng ating PNP chief, ito pong si General Torre, yung pong sa hindi inaasahan na mangyayari sa ilalim ng kanyang pagpupursige pa rin, malamang sa utos pa rin po ng korte sa ilalim po ng International Criminal Court or ICC, ang dating presidente ng ating bansa na si Pangulong Rodrigo Duterte ay sa kasalukuyan nabitbit po sa dahig at siya nga po ay nakakulong. Diba? Sabi ni Justin Trinidad, shout out po aba. So regards ko kay Chris Justin,
yung pong buong pamunuan ng Mayor Action Support Group sa ilalim po ni Kuya Arman Salazar. Regards ko po kayo. At alam niyo po ito si Justin, inuulit-ulit natin. Si Justin ay isang oragon yan. Bibong-bibo yan. Si Justin Trinidad, regards ko po kayo. Ang sabi niya, akala ko nga si di ba? May pagkadiwata itong si ano. Hindi naman eh. May pagkadiwata po itong si PNP Chief. Pero huwag na natin masyadong personalin ang labanan. Ang atin lamang po ito, yung alam niyo naman kung sino po si Pangulong Duterte, di ba? Nung siya po ay inabangan diyan po sa NAIA, nakikita naman po natin na mabigat yung responsibilidad na nakaatang sa kanya. So, ang tanong na lang po doon sa usapin ng warrantless arrest o sinasabi nga po nila na kinidnap, ipaubayan na po natin ito sa legal battle dahil sila naman po talaga ang tunay na, sabi nga po nila, sila ang may will. Sila po yung may kakayanan para ipaglaban yung tama at ipagtanggol ang tama at iwaksi yung maling gawa o maling pamamaraan. Ipabayan na po natin yan sa ICC maging sa lokal na korte ng ating bansa. Ngayon, legit na po ang kanyang pagka-PNP chief. Siya po ay nakaupo na ngayon. Ang hamon, sinasabi po rito sa baba, nagawa ni Torre na maaresto ang mga ma-impluensyang tao. Maaresto rin kaya niya ang mga masasamang pulis. Kaya ba niyang hulihin, kaya ba niyang linisin ang maruming PNP? Kapag nagawa niya ito, lilikha siya ng muling panibago o additional na kasaysayan bilang alagad ng batas. In my side is, tayo naman po ay bukas naman ang ating karanasan sa usapin ng legality, sa usapin ng takbo ng ating mga kapulisan. Dahil tayo po ay 2002 pa. Tayo po ay nagsimula bilang mga pioneer media practitioner. What do we mean that yung tinatawag? Hindi pioneer, neophyte. Tayo po ay mga bagitong media practitioner noong 2002, tayo po ay naging bukas na ang ating kaisipan kung ano po ba ang kalakaran sa loob ng PNP. Di ba? Hindi po sila lahat malinis, pero hindi naman po sila lahat marumi. Mas marami po ang matitino kaysa ilang piraso na gumagawa ng hindi maganda. Di ba? Challenge nga po kay PNP chief kung kaya daw pong arestuhin yung gumagawa ng hindi tama. Di ba? Yun lang naman talaga ang challenge. Kahit saan naman, sa opisina, may matino, may bulok. Sa pamilya, may matuwid, may pasaway. Sa barangay, may kagawad na matino, may kagawad na pasaway. Sa kapitan, ganun din yan eh. In short, hindi po bago ang isyo sa loob po ng PNP. Di ba? Hindi po bago yan sa isang organisasyon, sa isang komunidad, hindi po nawawala talaga ang tinatawag na maituturing na bulok na kamatis. Ang tanong na nga lang po, paano po ba yun kokontrolin? Paano sasawatain? Kung paano po ito ipapasok sa malamig na bakal? Iyon po ang challenge ngayon kay General Torre. Batay po sa ating binasa na editorial. Di ba? At nang siya po ay na-interview, sinabi niya na muling pararamihin ang mga huli sa illegal na droga. At ang problema ay tila
umalma yung pong Commission of Human Rights dito po sa statement ng ating bagong PNP. O dahil nung nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte ay hindi naman tago, hindi naman lihim, bukas na aklat, bukas na kasaysayan, na tuwing umaga ay maraming natatagpuan na wala ng buhay. So, inani na po yan. Di ba? Dahil may mga pulis na pong nasintensyahan. Sila po ay nadala na po sa National Bilibid Prison dahil po sila ay napatunayan na sila po ay nagkasala. At sa panahon pa naman po ni Pangulong Duterte, nang siya po ay city mayor ng Davao, may ganong kwento, kaya nga po pumasok, nagkaroon ng mga complaint sa ICC na siyang batayan para sa kasalukuyan ay nakakulong siya doon sa The Netherlands, doon po sa dahig, dahil po doon sa tinatawag na mga human rights violation. Oh, di ba? So, yun po malinaw. At ito pong si Rico, siya obvious. Pero, sinasabi nga po na performance yan eh. Hindi ka pwedeng maging PNP chief kung hindi valid ang inyong ginawa. Bagos, sabihin po natin, ang kanyang galaw ay nasa panig ng batas. Lahat ng kanyang ginawa, may search warrant, warrant of arrest, may dokumentong hawak, may kaso yung mga taong kanyang hinuli. So, may sabihin po natin na medyo konting, sabihin natin na mukhang may konting diferensya yung implementation ng warrant of arrest ay sa usapin ng pag-aresto, hindi mo talaga yan, kung 1 to 10, hindi mo talaga mape-perfect yan. At least, yung pamamaraan, 8 or 9 or 10, basta ang usapan po dyan ay naging matagumpay yung pag-aresto o naging matagumpay yung pong utos sa kanya ng korte. Di ba? Kasi kung hindi maayos ang implementation ng search warrant at ng warrant of arrest na iyan dyan po sa nangyari sa kingdom ni Pastor Gibuloy, palagay ko hindi niya ito ipoporsige. So, importante nakuha yung dapat makuha na may dapat naman panagutan sa batas. Di ba? So, doon po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:36. Dito po sa ating programang Media Patrol na naririnig at napapanood dito po sa ating himpilang Paranaque Net Radio. So, yun po tayo naman po ay every now and then tayo po ay nag-i-interview, tayo po ay nagbabalita tungkol po sa mga performance ng ating mga kapulisan. Nawa sa pamagitan ng bagong PNP chief natin ay magkaroon ng pagbabago. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Street dwellers, napakarami. Sa iba't ibang dako ng bansa, partikular sa Metro Manila, napakaraming tao na kalunos-lunos ang kalagayan, nakatira sa mga bangkita, marungis, at nagpapalimos. Kung sa bagay, kahit sa mga maunlad na bansa, ay may mga tinatawag na homeless na natutulog at nagsasalo-salo sa pagkain mula sa basura sa bangkita. Dito sa atin, ang iba dahil sa matinding kahirapan, ay pinanawan ng bait at ang bansag sa kanila ng malupit na lipunan, taong grasa. Dahil sa animoy maliitim na krosadong bumabalot sa kanilang katawan. Ngayon lang napagtunan ng pansin ng pamalaan ang social problem na ito nang sumulpot sa isang embornal sa Makati City ang isang babaeng ginawang tahanan ang butas ng grenades. Maraming pakutyang komento ang nag-iwan sa social media. Maganda raw manirahan sa embornal dahil sa bibiyayaan. Di ba? Yung po ay
Once in a blue mo naman na naganap. Ako nga, first time kong na makakita na gano'n na galing mismo sa Imbornal. Opo, pero kahapon, nang tayo po ay magprograma, ay natalakay na po natin ang usapin po sa social problem ng ating mga kababayan naman. Inulit nga po natin, binanggit na po natin yung IX, yung pong AKAP, yung pong tupad, porpes. So lahat ng ito po ay nakakatulong sa ating mga kababayan. Kaya lang ang tanong, batay dito na naman sa ating binasa, na dumarami na talaga ang mga kababayan natin na naninirahan sa kalsada. Inuulit natin yan eh. Kasi, hindi po kasi pwede na tayo ay kumakain ng araw-araw na masasarap. Yung iba po dyan eh, kung ang kanilang pamumuhay ay talagang kinatberits na. Napakatas na po ang antas ng kanilang pamumuhay. Pero, yung pong iba naman natin na may hininga, may kaluluwa, may buhok, may bibig, may mata, may tainga, may paa na naglalakad sa kalsada, natira hindi po ito nalilingon ng ating gobyerno. Kasi ang may pananagutan po rito, hindi po yung kapitbahay ng tao, hindi po yung kamag-anak ng tao, o kaya yung mga nakakaangat sa buhay. Pasalamat kung mag-abot sila ng tira-tirang pagkain sa mga iyon. Pasalamat sila kung maghatid ng bariya o kung ang uri ng tulong na naiabot sa kanila. At batid po natin na ipinagbabawal din po ng DSWD na tangkilikin ang ganitong uri ng tulong doon po sa mga street dwellers. Dahil sabi nila, dapat ilagay sa tamang proseso dahil baka dumami ang masanay sa ganitong hanap buhay ay magiging malaking problema rin po ng ating mga kababayan. Sang-ayon nga po ako doon. Kaya lang, ang isang tao na wala pong sapat na kakayanan na kumuha ng mga dokumento na kailangan, maniwala po kayo sa hindi. Wala na nga po silang maitagpi doon po sa kanilang sikmura kung ano-ano pa pong hinihingi para sa kanila. Anakin lamang, hindi na tayo magsisihan bagkos ang hinihingi natin yung mga departamento nito na involved mula po sa Department of Social Welfare and Development, mula po sa City Social Welfare and Development o sa barangay level, dapat kayo na mismo ang mag-obliga na tulungan ang mga taong ito dahil trabaho nyo po yan eh. Di ba? Diyan po kayo nakaangkla. Di ba? Diyan po kayo nakaangkla na tumulong sa ating mga kababayan na talagang naiwanan ng takbo ng panahon. Di ba? Ang sabi naman nitong si Rico, ayuda pampadami ng... yan, tama yan, Rico. Ayuda pampadami ng tamad. At dahil sa ayuda, dumarami ang bingo. Dahil sa ayuda, dumarami ang tungit. Dahil sa ayuda, dumarami ang sabong. Yung illegal na tupada, yung tupada. Di ba? Dumarami ang lasinggero. Talaga ito si Rico. Tama yun. Sabi nga nila, kung magbigay ka, wala na kayong pakialam doon kung saan namin gagamitin. Di ba? Di ba? Di ba? Wala na kayong doon, basta binigay nyo na, amin na yan. Di ba? Yun ang problema doon. Kaya, di ba? Doon po sa usapin ng diyan po sa usapin ng ayuda, hindi talaga ako 100% na sumasang-ayon. Bagkos, ang atin lamang, sana wag po natin masyadong iwanan yung mga nasa laylayan ng lipunan.
Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:43. At tayo po ay muling magpapatalastas. Chairman, pakikasa mo na. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Ayan. Okay, so maraming salamat sa ating sponsor, Ramil Obra, sa ating jingle naman. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo at maya-maya lang po may papasok na reporter. Ating kasama na si Jun Osorio. The number you have dialed is Ayan, talaga naman. Apis kalasag ng bagong Pilipinas. Ano ba ibig sabihin nito? Hello? Ay, nako. John, pasok! Hello? Hello? Yes. Okay, pasok! Ayun, magandang gabi. Kapulutan. Parang human rights. Saan natin dari? Ayusin mo yan, wala na naririnig. Ayan. Sige.
Wala eh. Kanina maayos ginalaw mo. Yun, yung galawin mo yung sa ano, ayan. Parang ito, na hindi dapat. Ayan, malabo ang signal. Sa magitan ng paramihan ng college. Ayan. Ayun. At mayroon pang kasunod na balita ho. Ito kahapon, galing po ito sa Tungkol. Sa sunod kasi. Mayroon kinalaman sa paglaganap ng illegal na droga sa ating komunidad. At ngayon ay nasa kustodiya ng SEC, Parañaque City Police Office. At pagtulungan sa ating mga kawanin mula sa Peace and Order Department ay na-arresto ang mga individual at isa sa ilalim ng piso ng ito. Patuloy ang mga barangay ito sa pamumuno ng Dr. Mario Jimenez sa pagpunsa ng bawal na lamok sa ating mga komunidad. At mayroon pang isang balita, ngayon John 3, 2025, malaking balita para sa mga residente ng barangay Don Bosco na kumpirmado ang barangay polisya na pagkakanakit ng mga sector ng mga insidente ng akyat bahay at nakaw. Okay, Jun. O sige. Ayan, yan po ay... okay, tapos na? Meron pa. Sige, tuloy-tuloy mo lang. Bakit sa mga ebidensya na kabilang ng mga CCTV footage na testimonyan ng mga saksi na tukoy at nakumpirma na siya ang mga salarin. Kapag alaman na ang mastik ay dati ng mga increase sa pagkanakaw noon, Abril 2024. Nahuli ang suspect matapos ang masusing investigasyon sa lugar tulad ng Brady Town Phase 9 at Brady Town Phase 6 sa parihong sakop ng barangay. Naniniwalaan din siyang may kinalaman sa mga pangyayari ng Dumpuso at posibleng police ang nasa Spendolo. Pinuri ng mga otoridad at nagdilis sa pagkilos ng barangay Kapulta. Gayon din ang mga pagtulungan sa komunidad. Patuloy na rin ang investigasyon upang matukoy ang iba pang niyang kasabwa. Paalala, Yes. paalala sa lahat na manatiling alerto at agad na i-report sa barangay ang mga hinalang aktibidad kay Kapitan Mar Kimuno. Ayun, ipalam daw kay Mar Hangin. Okay, yan. Mga tao Okay. hinalang pan. Ayan, so yun po ay ulat ni John Osorio mula po sa labas ng ating studio tungkol po doon sa mga magnanakaw. Oh, yun pong ano, actually okay. So maraming salamat John Osorio. Okay. At yun po ang nagiging ano natin, yung mga actually hindi PT ano yan eh, PT tips eh. Oh, yung pong pagnanakaw dumarami. Sana malaman din po yan kung ano ba talaga ang sanhi nung mga nagnanakaw. Dahil dapat malaman kung ano ba talaga ang dalang, bakit dumarami po yung mga pagnanakaw. Hindi lang po yan sa isa o dalawang barangay, kundi halos buong bansa yata. Nagiging talamak yung pong nakawan. At yun naman pong barangay Don Bosco, actually alam nyo naman
napakarami pong villages yan. Oh, hindi po ano yan, hindi po mga depressed areas, kaunti lang po ang mga area ng puso ng Don Bosco. Oh, pero makita po natin na ang ulat ay marami rin ang tilang nagiging trabaho na po yung pagnanakaw. At iniisip ko nga po, baka may kinalaman po ito doon sa pagkalat ng mga illegal activities sa lugar. Katulad po ng, halimbawa, Caracross, yung 16 Auto, illegal na droga, o kaya yung usapin sa online gaming, o yung tinatawag na kung ano-anong uri ng online casino. Yung pong kapag nag-registered ka lang po sa cellphone mo, kahit madaling araw, pagising mo, pwede ko po kayong kunin ang iyong cellphone pagkatapos kayo ay, ano ba yung usong-uso ngayon? Yung tinatawag na scatter. Napakabigat po yan. At ang problema lang, nakikita ko rin, kahit sa malalaking big companies, o yung mga malalaking, tawag dito, yung malalaking istasyon, katulad po ng GMA, nakita po natin may mga nagpapatalastas tungkol po sa online game na yan, si Alden Richard, nakita natin parang involved din sa pagpapatalastas na sinasabi na maging responsible gaming naman. Hindi po talaga dapat asan ba yung mga natin, dapat kumilos tungkol dyan dahil marami pong nagiging nakawan. Di ba kasi baka nalululong sa bisyo yung pong mga nasasangkot po sa pagnanakaw, so pinapanawagan po natin yung mga yung mga advocate, yung mga organisasyon, lalong-lalo na po ang Department of Education, Commission of Higher Education, yung CHED, na sana malaman magkaroon ng summary report o monitoring tungkol po dyan sa mga magnanakaw na yan. Kasi, di ba? Kasi kung dati-rati, marami tayong hinuhuli, 16 Auto, yung tinatawag na Caracross. Every now and then, may nahuli. Yung pong sasapin ng Tupada, ganun din. Yung pong mga nasa online gaming, yung pong mga iba't ibang ori ng game dyan, paano huhulihin po yan? Siyempre hindi po mahuhuli kung hindi, katulad kanina, may nakita tayo na nakapost na sinasabi nagpakamatay dahil natalo daw po ng 500,000 sa scatter. Anong lugar po ba yon? So nakakaalarma. Dahil kahit ikaw na lang nag-iisa sa kwarto, wala ka ng kaharap. Nag-iisa ka na lang, pwede ka na magsugal. Di ba? Yun ang mabigat doon. Kaya sana, yung pong mga nagpo-promote ng online gaming na yan, o online casino na yan, magising po tayo sa katotohanan na hindi talaga applicable yan. Sa akin, may sedes, marami nag-aalok sa akin. Na-promote lang daw po yung ganito-ganire, 25%, 30% ang komisyon. Halimbawa, ito pong kaibigan natin na si Areglo sa Net Radio, natalo ng 10,000, kung 30% yan, automatic, may 3,000 kagad ako kapag natalo siya ng 10,000. Paano kung mga multimillionaire ang natalo? Natalo ng 1 million, automatic may 300,000 ka na dahil 30% ang usapan. Ganon ang labanan. So malaki ang kita. Sabi nga po, win or loss, kapag nangapital ng 10,000 yung pong kalaro sa online, automatic may 30% ka na mapupunta para sa'yo kapag ikaw po ay nagpo-promote ng nabanggit na online gaming. Kaya sila ganun din, di ba? Sino po yung mga sikat na artista? Parang si Vic Soto, para mayroon din. Si
iyan nga si Aldrin Richard. Oh, di ba yung pinapatalasta sa isang malaking TV? Oh, di ba? So, mahirap po yan kapag hindi po ito maagapan. Kawawang kawawa yung ating mga kapwa Pilipino na tuloy-tuloy na nabibiktima ng online casino na yan. Ayan, yun po ay paalala natin na sana sino man po ang magagaling tungkol dyan, sana mapag-aralan pong maigi ito dahil kapag hindi po ito totally ma-regulate yan, kahit sino pwede nang kahit sino I have pwede. here a complete picture ng mga lahat ng mga irigasyon na nire-report ng Oh, di ba? Lahat ng ahensya ng ating gobyerno, sana magkaroon po talaga ng sapat na pag-aaral tungkol dyan dahil karamihan sa mga Pilipino may isa o dalawan o tatlo pang cellphone na pwedeng i-registered para maging sugarol ka online nga lang. Ayan ha. So ang oras po natin alas 9:59 na at malapit na po tayo magtapos. Okay, so yung pong mga nasa online natin, regards po natin, ano? Ang sabi ni Rico Arreglo, dumadami ang magnanakaw kasi kulang sa police visibility naman. Tama naman ako dyan. At yung pong ating mga barangay official na hindi po masyado nagpapahalaga sa usapin ng peace and order, sa usapin ng CCTV camera, at saka yung po mga kagawad na hindi nakikipagtulungan doon po sa inventaryo ng droga sa kanilang komunidad, sana maimbestigan din po yan ng DILG, ng PNP at iba pang departamento ng ating gobyerno na kung hindi nila kayang maging tumistigon sa mga illegal na droga na nagaganap sa kanilang komunidad, mas maganda po sigurong wag na po silang tumakbo bilang public servant. Ayan, pwede ba yun? Kasi kung marami kayong palusot, simpleng officer of the day, ayaw niyong sundin, pagkatapos lalapit po kayo sa mga kabarangay ninyo ng panibagong boto para kayo pagtiwalaan, palagay ko hindi na po kayo dapat pagkatiwalaan pa ng sagradong boto ng inyong mga kabarangay. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Kasi mahirap yan eh. Pag eleksyon, ikot kayo ng ikot, hingi po kayo ng boto nila, tapos pagkatapos ng inyong panunungkulan, as-is pa rin kung ano ang nangyari sa inyong mga barangay. Okay, so malapit na po tayo magtapos sa ating programang Media Patrol. At doon po sa hindi ko po na regards, yung pong ating mula po sa Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, at iba pang grupong ating kasama dito po sa Parañaque Net Radio. And of course, ang ating PDMSI, yung pong Philippine Digital Media Society Incorporated, headed by yours truly, at ganun din po ng ating Vice President, Doc Edward Perez, Doc Nel Selva, at ang ating mga kasama na sila, Mr. Jun Palacol, at ito pong si Sarah... At ito pong si Fred Lopez, John Osorio, Jen Wander Villarin, at iba pang membro ng Philippine Digital Media Society Incorporated. Regards ko po kayo. Ayan, okay. So doon po sa ating mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing, sa umagas, tangali, maging sa gabi, tayo'y magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo.
Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam,